Hello guys! Welcome again to my Munting Kusina! Let's cook now a small crab. Ginataan small crabs with kalabasa and sitaw. This is our small, simple procedure how to cook this food, guys. So, welcome back again to my channel. Meron tayong niyog. Yan. Lalagyan natin siya ng 1 cup of glass of water, and then pipigain natin yan. Yan ang ating gawing pang sabaw. Yan, may kasamang sitaw, squash or kalabasa. Ito yung ating procedure. So pakukuluan ko lang guys yung ginawa kong kuku-gata. Charing! Ayaw kong magdaan sa gisa. Ayaw ko ng cholesterol, guys. Charot. So, kukuluan ko lang yan, guys. And then, lalagyan natin siya ng panakot or ricado. Wala akong makita ng ricado, guys. Only ginger. Yan. Ginger lang talaga nakita ko sa aking lot of lagayan. Pero okay lang yan, guys. Kung wala man lang tayong mga ricado na kumpletuhin na lang natin ang pagmamahal para sumarap. Ayan. Lagay ko na yung ginger. Pangalawang gata yan, guys. Yung first gata na ginawa ko. Ayan. Kumulo na, guys, yung ating kukugelk or gata. Nilagay ko na yung small crabs. And then, tatakpan natin siya for 20 minutes. Nilagyan ko na para siya, guys, ng pampalasa like magic sarap and konting asin. Nakaabang na ang ating sitaw, squash or kalabasa, habang pinapakulan natin yung ating small crabs. Palulutuin muna natin yung ating small crabs. Ayan, guys, kumulo na siya. So, titingnan natin kung mayroon pa ba siyang sabaw. Pag wala na, guys, ayan, meron pa, guys. So, susunod na natin dyan yung kalabasa o squash. Ayan. Yan yung simple, napaka-simple na pagluluto, guys. Alam ko maraming masasarap pagluto dyan. Yung sa ating simple lang. Diba? Luya nga lang yung pampalasa, charot. At nilagyan ng kunting sarap. Magic, para ma-magic yung sarap. Mapapakain yung mga dapat kumain dyan. Charing. Yan na siya, guys. So, nalagay natin yung ating squash. Tapos, pagluto na natin squash, isusunod naman natin ngayon yung ating sitaw o string. Nalo ko muna siya, guys. Susunod na natin yan, ating sitaw. Yan, guys. Mas maraming sitaw kasi squash. Mura kasi ang sitaw, guys. Charot. Kaya mas marami ang sitaw kaysa sa kalabasa natin. Pero it's better. Nagulay pa rin tayo, guys. Mas masarap pa rin ang gulay. Para healthy lifestyle. Ano daw? Ayan. Tapos, paglagay natin yan, lagyan natin ng konting gata ulit. Kasi, yung gata kanina ay wala na. Nasip-sip na yun. So, yun yung unang gata, guys. Hindi ko muna inubos. Kasi para malinam na mamaya, pang last natin yun ilalagay. Yan, konting ano, halo-halo. And tatakpan natin ulit yan, guys. Pakukuluan natin siya ng mga 15 minutes or kung ano yung gusto nyong luto ng gulay. Gusto ko sana half cook, but sad to say, ang aking mga sakop o mga ayaw nila ng half cook. Gusto nila itong lutong-luto. Ayan, luto na yan, guys. Half cook na. Pero lulutuin ko pa rin siya kasi gusto ng mga kids ay
luto talaga yung gulay. Kaya sige, pagbibigyan natin yan guys. O diba guys, masarap na. Hindi pa siya totally luto, pero parang masarap na. Charot, love my own. Pasensya nyo na ako guys. Nilalab ko lang ang sarili kong luto. Kahit luya lang yung pampalasa. Diba? Konting halo. Halo-halo ng konti. Para charot-charot lang. Ito ang preparation ng aming for lunch for today's video. Ayan, takpan natin ulit para maluto ng tuluyan at manalik. Ang tawag niyan. Parang manalupsop yung lasang itinimpla dyan. Charot. Hayaan nyo na guys. Panoorin nyo na hanggang dulo guys. Alam ko naman mga na manonood dyan. Masarap din kayo magluto. Pero masarap din to guys. Kahit tikman nyo pa. Punta kayo rito guys. Libre. Libreng lunch. Ayan, nilalagay ko na yung panghuling gata. Hindi mo na kailangan pakuluan pa yan guys, yung gata. Pagkalagay ng gata, halo ng kunti. And then, click na agad natin ng turn off ang ating kalan. Para hindi na siya kumulo yung gata. Kasi mas malinamnam guys. Pag ang gata na panghuli natin nilagay ay hindi na siya kumukulo. Thank you. That's it for today's video.